Hello everyone, nianapod ko ang inyong kauban Romy Sabaldan at dala ko ngayon ang pinaka-latest update sa Samal Island Davao City Connector Bridge. At dito tayo ngayon sa entry ng kanyang launching craneway. At ito ang makikita natin ngayon. Meron nang nakatayong dalawang poste, mga bridge piers. Ito man yung wala pang isang buwan yata ito nung unang dalaw natin. Yan ang makikita natin. Wala pa siya, di ba? Wala pang nakatayo. At dito, ito yung imbakan lang ito ng mga pile casing nila nung binisita ng mga officials, government officials. At yan, malapit na nga siyang maubos dahil halos gamit na lahat. At yung dalawang piers na yun, ito nga, dito nga ang dugtong palabas sa mga boreholes niya dito inland. Yan man yung naunang walong poste na naitayo. At ito nga, dito siya dudugtong papunta na doon sa Sea Crossing Bridge kung saan ngayon ay patapos na rin ang paggawa ng napakaraming mga pile foundations at napakalaking mga pile foundations. Ito man yung craneway niya, ang makikita mo lang dyan na nakaparking yung mga project managers ng China Road and Bridges Corporation. Kasi dito dumadaan yung mga heavy equipment, yung mga dump trucks, yung mga crawler excavators at kung ano-ano pa. Yan nakatayo na kaagad Halos isang buwan pa lang nung unang dalaw natin dyan ay mabilis. Napakabilis kagaya ng title ng ating latest video. At iyan yung umpisa. Ang shoreline niya nung mga 2 years ago yan. Nung yan yung mga Chinese engineers na nakatayo at nagsusupervise sa paglilibing ng mga pile casing para sa craneway. Ito yung sa roadside ng Damusalan dito sa loob na. Yan. At ito na siya ngayon. Malinis at may nakatayo ng dalawa pang mga poste o bridge piers. Papunta na doon. Yan yung magiging connection niya papunta doon sa Sea Crossing Bridge. Palagay ko kung slope ito, mas mataas ito sa naunang 8 na mga bridge piers na nakatayo na ngayon. Kasi dito naman tayo, palabas, malapit sa highway, itong yarda o pagawaan ng mga rebar cages. Yan, dito yan, sa may highway na. At sa di kalayuan nga yung kung saan ginagawa. Yan yung aerial view niya sa drone shot at saka yung highway. Yan yung yarda na makikita mo. At ito ang ginagawa. At may napansin tayo dyan na mga metal assembly malapit lang sa dito kung saan ay tinatanggal itong mga yung mga backfilling na yan. Yan makikita mo kung gaano kalaki ang mga rebar cages. Ganon din kalaki yung mga pile foundations na gagawin. At dito nga sa di kalayuan ay nakatayo na yung mga poste papunta doon sa highway kung saan yan meron na ring nahukay isa pang pile foundations at palabas na nga ito hanggang doon sa highway kung saan ang downhill uphill climb niya doon na rin. Yan ang sinasabi kong napansin ko na mga metal assembly. Pag nagkataon kasi at baka pag nagkataon ito ang makikita natin kung paano nila ilo-launch yung mga box girders. Yung mga parang yung mga giant transformer na may mga gantry spans at saka yung gradual placement of box girders sa mga piers. At yan ang isa sa mga pinakamodernong paraan ng pagtutulay.
Yan ang haba nung rebar cages at saka ang lalaki dito sa loob mismo ng kanilang yarda kung saan dito ina-assemble itong halos kasing taas na rin yung lapad ng yung mga rebar cages na ginagamit sa mga pundasyon dito. Isang size lang yan dito inland at saka doon sa karagatan ng Pakiputan Strait. Yan panay ang walang tigil ang trabaho dito sa pag-assemble ng mga rebar cages kasi nga ito ang isa sa pinaka-importanting parte ng paggawa ng tulay at ito ang sa reinforced concrete cement. Kailangan meron talagang mga bakal para matibay yung ating mga pundasyon sa tulay. Dito, balik tayo sa may launching craneway. Yan, malinis ang lugar. At doon sa unahan, may napansin tayong nagsag doon Kasi nga, ang bibigat ng mga dumadaan dyan. Isipin mo mga dump truck, yung mga crawler cranes. Pero kasi pile casing lang nakalagay dyan Dito naman, yan yung aerial view ng launching craneway. Yan yung mga caisson niya. Kung saan dyan nila ibubuhos yung simento para sa pile foundations. Andyan pa rin yung drilling rig, although patapos na yung trabaho niya, yung crawler crane. May napansin tayo doon sa Samal side, meron ng crane tower doon. Yan ang bago dito ngayon. Kasi meron ng, hindi crane tower, tower crane. Kasi hindi siya moving. Ito yung mga Zoom Lion. Ito yung mga ginagamit nila sa Bukana Bridge noon kaya mabilis ang trabaho dyan. At ang maganda dyan, kasi siyempre malalim din ang pundasyon kung saan nakatayo yung tower crane, ay yan, incorporated na yan sa pile capping ng pundasyon. Kaya mas lalong tumitibay itong substructure natin, itong mga pile foundations at saka pile capping niya. Kasi ang tatanggalin na lang dyan, ito na lang yung yung mga gantry na lang ng ng tower crane or crane tower. Yan, ginamit na nila Zoom Lion. Yan yung pinaka mabilis na paraan sa pagtutulay Yan yung mga modernong gamit. Ang maganda kasi dito sa trabaho nila ay kompleto sila sa mga gamit. Kaya nga ngayon, yung Bukana Bridge ay nagagamit na natin dahil nga dyan sa mabilis na paraan nila. At doon meron na. Yan makikita natin na sa aerial view ng dito malapit na ito sa sa central pylon. Yan yung central pylon niya. Mahaba yan. 73 meters ang taas niya Tsaka yung navigational clearance niya is 43 meters. Diyan gagawin yung central pylon. Kaya meron siyang crane tower or tower crane. Ayan yung Samal. Diyan pa rin yung drilling rig kikita natin. So, ang makikita nga natin sa trabaho nila dahil kumpleto, malinis at mabilis. Kumpleto sila sa gamit. At dito, yan yung mga paraan nila. Yung paghuhukay ng pile foundations. Malalim ang pile foundations dito. May nagsabi na may yung doon sa central pylon, umabot daw ng 200 meters Ito, sa may dagat ng Pakiputan Strait, ang dito sa mga minor, walang yan ang trabaho ng dump truck. Kaya malinis dito, hindi sila nagtatapon ng mga nahuhukay nila sa ilalim. Kaya tingnan mo, malinis. At diyan nga tayo nagandahan sa trabaho nila
kasi napanatili nila ang kalinisan ng ating karagatan at saka walang masyadong mga dumi na naitatapon. Dito, palabas ulit tayo, yung mga bore piles niya dito inland at palabas yan doon sa highway ng Lanang sa Maharlika Highway. At dito naman ang entry, papasok ka doon sa kanilang yarda kung saan nagdi-drill pa rin sila ng mga pundasyon at ginagawa yung mga rebar cages. Isa pa, ang maganda dito dahil nailipat na yung mga electric post at pinalitan na ng mas matayog, mas mataas na mga dito kasi ito gagawin eh. Ito yung pa-liter Y niya na landing o uphill and downhill climb ng viaduct dito sa mismong Lanang. Yan, makikita mo nakaplastada na yung mga kuha niya. Ito yung papasok sa Lisada Village dito. Yan, papunta doon sa Sea Crossing Bridge na mismo. Dito, yan, yung makikita mo dito, yung mga naunang 8 poste dito sa may Lisada Village. At ito naman yung papunta doon, nakabarikada na. May gagawin din silang napakalaking trabaho dito para sa kanyang downhill, uphill o yung kanyang incline sa kanyang slope ng viaduct at saka rampa ng mga tulay. Papunta yan doon sa going south, doon sa R. Castillo Street. At dito nga ako nagagandahan sa trabaho nila itong malinis na paraan nila. Kasi lahat ng mga ang dubli tibay pa dito sa kanilang mga pundasyon ng tulay ay naka-pile casing. Hindi na nila tinatanggal yata yung pile casing yung mga bakal na circular casing. Kasi unang-una, bago sila magdi-drill sa pundasyon, ay doon nila pinapasok, nililibing nila yung mga pile casing para nga malinis ang kanilang trabaho. Yan o. Yang pinasok ng drilling rig, yan yung pile casing at saka hinahakot naman ng crawler excavator yung mga lupa na nakukuha niya sa ilalim at ini-istasyon doon sa isang malaking bucket at bago ikakarga ng crawler excavator doon sa dump truck at itatapon doon sa isang piling lugar para doon tatambay ang mga nahukay nilang mga lupa galing sa ilalim at saka yung mga bato. Kasi nga, ang tinutumbok nitong yung pinakamalalim niya. Yan o, merong 1, 2, 3, 4, 5 ang magiging yan. 5 span dito lang sa Davao side yan o. Dito sa pinakahuling lugar doon itatayo yung central pylon at sa kabila naman ang sa Samal side yung central pylon nga. Doon naman yung navigation, doon dadaan yung mga malalaking barko papunta doon sa International Seaport sa Sasa. Kaya mataas ang kanyang navigational clearance, umabot hanggang 43 meters. Gaano ba kataas yung mga barko? 20 meters lang yata yun Yan kita mo. Columns of 3 at saka 4 by 4. So, 12 pile foundations. Napakatibay. 12 pile foundations ang nililibing nila dito sa ilalim ng karagatan ng Pakiputan Strait. From point A to point B, mga 1,000 meters yan, 1 kilometro, yung Sea Crossing Bridge mismo. Kaya, ang haba ng buong tulay, kasama yung viaduct niya,
ay lampas sa 4,000 meters o 4 kilometers. At kung ang pag-uusapan natin, yung Sea Crossing Bridge mismo, mas mahaba pa rin yung doon sa Lanao. So, magandang balita kasi nga ay nandito na at nakatayo na yung dalawang poste na mag-uugnay doon sa Sea Crossing Bridge galing doon sa naunang 8 poste para sa kanyang viaduct. So, dito ang kanyang working site sa mga pundasyon sa Sea Crossing Bridge. Yan, makikita mo yung mga caisson at saka yung mga naglalakihang heavy equipment ng China Road and Bridges Corporation hanggang doon sa Samal side. At yun, makikita mo, andyan na yung tower crane. Ito yung sa Samal side. Tapos na ang pagtatayo nila ng mga poste dito. At meron na nga silang crane tower doon para sa kanilang central pylon. Mauuna yata ang Samal side eh. Tingin ko kasi tapos na yung mga turi nila doon, yung mga poste, ay hindi magtatagal. Magtatayo na sila dyan ng, sa Samal side. Siyempre, ang susunod dyan, yung mga bridge girders na. At makikita na natin yung tulay. Ito yung connection. Meron silang gagawing roundabout dito sa Limao, Barangay Limao sa Samal. At dudugtong dito sa mga circumferential road ng Igacos Island Garden City of Samal, kung saan busy rin itong mga transit mixer sa paghahatid ng mga ready-mix concrete. So ito na nga ang pinaka-latest natin na update sa SIDC Bridge at lalo tayong nasasabik pag napapanood natin itong mga ganito. At they were inspired by the success of Bukana Bridge kasi isang contractor lang ito, yung CRBC. So ako'y magpapaalam na at nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking vlog. Hanggang sa muli at sana ay ang lahat nasa mabuting kalagayan. Kita-kits!